nakaraang linggo dahil noon ay pinutol-putol. At yung ibang sasabihin ko ngayon, halos 90% nasabi ni Sister Camille. Thank you. Kaya iba hindi ko nasabi at maikli lamang ito. Amen. Gusto ko lang basahin natin yung mga scripture na binigay sa atin ng Panginoon na napapanahon na para malaman natin kung ano pa talaga tungkol sa ating sarili. Pasensya po at medyo nahihirapan na rin ako magsalita. So yun ang ating tatalakayan ay yun. Nung nakaraan tumayo ako rito ay yung New Life in Christ. Ito rin po, part 2. Nagyan ko po ng part 2. Para maunawaan natin na gaano ba kahalaga ang bagong buhay kay Kristo. Dapat po kasi talagang totally na magbago na tayo. At yung iba nga niyan ay ang pinanggagalingan na hindi natin pagbabago ay yung natalakay ni Sister Carol kanina. Meron pong naggugulo sa atin. Kung minsan po hindi tayo sensitive, hindi natin nakikita yung mga nangyayari sa atin. Tandaan po natin, sinasabi rin naman na ang ating kalaban ay nag-aad yung angel of light. Kaya kung minsan hindi natin ma-distinguish kung anong angel yon, light ba yan o dark. Dahil si Satan ay papanggap ng angel of light. At yun ang dapat natin ma-distinguish kung sino ba talaga. At yun mismo sa ating sarili, kung tayo tunay na nabago na, nandun na tayo sa bagong kalagayan, na yung sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17. Ano po sabi doon? If anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, behold, the new has come. Ang sino mong nakikristo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati. Siya bago na. Tinalakay natin nung nakaraan yan. Ito naman po ay doon sa part 2 na ating makikita. Doon po sa sa Luke chapter 5, verse 36. Ang sabi po nito, sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Ano ba ibig sabihin ng talinghaga? Ito po ay mayroong pinatutungkulan ng Panginoon na ibang bagay. Hindi yung kung ano yung nakasulat yan, yun na yun. Kaya kung hindi natin talaga sasaliksikin ito, hindi natin malalaman kung ano ibig sabihin ito. Kasi isa na po at medyo kinakapos ako. Ang sabi po rito, wala po may pinaso sa bagong damit upang itagpik sa luma. Kapag gayon ang ginawa, masasayang ang bagong damit. At ang tagping mula rito ay hindi naman na babagay sa damit na luma. So, mga babae, alam to. Pagka nagtagpi kayo ng damit. So may binabanggit niya ang luma at bago. Sumunod. Ang sabi sa tatay sa'yo, wala rin naglalagay ng bagong alak sa luma sa siglang balat. Kapag gano'n ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang lumang sisidlan. Matatapon ang alak at masisila ang sisidlan. 38. Sa bagong sisidlan dapat, sa sidlang balat dapat ilagay ang bagong alak. Yan. Ibig sabihin, may binanggit po rito, luma at bago. Basahin nga natin sa King James yan. Ayan, sabi dito, and he spake also a parable unto them. No man putteth a piece of a new garment upon an old. If otherwise, then both the new maketh
a rank and a peace that was taken out of the agreed and not with the old. Ito ang sabi, and no man putted a new wine in old bottles. Bottles ang ginamit dito, kaya pinabasa ko sa English. Dahil maraming hindi alam kung ano ba yung sisiglang balat. Kasi nung araw yun ang ginagamit, wala na ngayon to. Kaya dito ang ginamit ang sa bottle. And no man putted a new wine into old bottles, else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottle shall perish. But new wine must be put into new bottles, and both are preserved. Amen? So yung bagong alak, dapat ilagay sa bago. Sisila, bagong bote, para ma-preserve pareho. Kasi pagka yung bagong alak, nilagay sa dating lalagyan, hindi ito magkamats. Mababasag yung bote at masasayang. Pati yung alak ay masasayang. Walang bisa. At yun sa una, sabi, pagka tayo nagtagpi ng damit, yung bagong tela itatagpi doon sa luma ay hindi nababagay. Ano mo ba binabanggit dito? Pagka yung damit may butas, may punit, hindi ba tinatagpihan? Ang dapat itagpi rito ay yung bago. Ay hindi bago. Dahil lalong masisira. Na ibig sabihin mga kapatid, kung ito yung isip, pag-aaral natin mabuti, sa talinong ibibigay ng Banal na Espiritu sa atin, ano ba ang sinisimbolo nito? Ang bago po rito ay ang tinatawag na salita ng Panginoon. Mga katutukan ng Panginoon. Dito sa tinatawag natin New Testament. At kung tayo ang nasa luma pa natin pagkatao, hindi po pwede na ang salita ng Panginoon, ang bagong salita ng Panginoon ay itagpi sa atin. Ang mangyayari na ginagawa lang natin pagtakip sa ating mga kakulangan ang salita ng Panginoon. In other words, we are only pretending that we are Christian. Pero ang totoo, we are not. Pinagagawa lang natin pagtakip ang salita ng Diyos. Yung mga salitang pangaral ni Kristo ay pinatatakip lahat natin doon sa ating mga butas, sa ating pagkukulang na hindi naman nababagay. At yan po, iyan ang ina-expose ng Panginoon. Lalo sa mga huling panahon nato, nasa end time po tayo, kanyansig sa ngayon, ina-expose ng Panginoon yung mga bagay na ganyan, yung mga salita ng Panginoon, ginagamit na pagtakip, cover up doon sa mga ginagawa nating mali. Kung minsan po, maraming mga Kristiyano quote ng mga verse sa Bible, pero hindi naman pinamumuhay. Nando pa din siya sa luma. Kaya yung bago ay hindi dapat maging panakip, pantagpit doon sa bago. Tiyak lalabas at lalabas. I-expose ng Panginoon yan. Lahat sa lalo sa mga panahon ngayon. Kung nababasa nyo sa, alam ko naman lahat tayo, may mga cellphone. Sa YouTube makikita nyo yan. Sa Facebook. Pati ang salita ng Panginoon yung mga ginagamit ng iba. Noong isang araw nakita nga ni Tess yun sinabi sa akin, tinignan ko nga, ano yun? Pinagkakakitaan ang salita ng Diyos. Sa papaanong paraan. May nagbebenta ron, 1 taong series for preaching. Binibenta. Ibig sabihin, 1 taong outline preaching, bibilin mo. Hindi po pwede yun po. Bilang pastor po, kaya si pastor din ganyan. Kung bakit siya nagluluto, kung anong pinapaluto ng Panginoon, ipapakain sa kanyang bayan, yun ang nararapat, hindi yung binibiling luto na. Wala pong power yun. Amen? Sa bookstore po, ang dami niyan, nabibili mga ready-made outline. Ready-made outline sa Bible studies, sa mga preaching, sa mga teaching na kung ano-ano. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kaya ako pagka ako magsasalita, Panginoon, ano ang nais mong ipakain sa amin? Amen?
At yun ang pag-aaralan kung ano yung nais ng Panginoon. Kaya dito makikita natin, yung bagong salita naman, yung mga katuruan ng Panginoong Jesucristo ay hindi nararapat dun sa luma mong pagkatao. Ikaw mismo masasaktan. Amen? Kaya maraming mga sinasabing Kristiyano ayaw tumanggap ng mga salitang rebuke. Isa yan sa gamit ng Bible para tayo ay rebukein. At minsan ang Panginoon ay gumagamit din ng tao para ikaw ay punahin. Kaya kung may namumuna sa atin, mga kapatid, tanggapin natin. Huwag natin ibinabalik doon. Dahil ang Diyos ay gumagamit din naman ng tao para tayo ay sawayin. Para tayo mabago. Para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. New life in Christ. Amen? Kaya yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin mga kapatid, ano sabi sa Hebreo 8:13? Na ano mo yan? Hindi mo na ano? O sa King James. 8:13. In that he said, a new covenant he had made the first old. Now that which decayed and waxeth old is ready to vanish away. Ibig sabihin, sinabi dito na yung may bago tayong tipan, pag dumating na yung bagong tipan, ang sabi dyan, now which is decayed and waxeth it's ready to vanish away. He had made the first old. So, kaya nga tayo yung bagong tipan. Sorry po, pero dapat talaga ako eh. Lalo na doon sa mga spiritual na bagay. Iba po yung tinatawag na, kaya nga may New Testament tayo. Hindi po binabaliwala yung Old Testament. Dapat din binabasa natin yung bilang reference. Pero hindi po tayo namumuhay doon. Lalo na sa panambahan. Dahil yung panahon sa Old Testament, meron tayong tinatawag na priesthood, may mga pare. Sila ang gumaganap, sila ang namumuno, sila yung tagapag-alay. Pero sa panahon ni Kristo, wala namang kanya may New Testament tayo. Si Kristo na ang nag-alay at ang kanya inalay, hindi hayop kundi ang kanyang sarili. Kaya nga we are not under the law, but we are under grace. Kaya lahat po tayo ay kay Kristo na. May bagong buhay tayo kay Kristo, binago na po tayo at papailalim tayo sa batas ni Kristo. Ano po ba ang batas ni Kristo? Medyo dadali ako lang po at hinihingil talaga ako. Ano ba ang batas ni Kristo? Ito sa Matthew 22:34. Ang sabi nila, nagtipon-tipon ang mga pariseo at nabalitaan lang napatahimik na Jesus ang mga Sadduceo. Isa sa kanila, dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan ng tanong niya? Sumagot sa Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Paano ibigin ang Diyos? Nakasulat po rito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. So yung pag-ibig sa Diyos, paano natin papakita, iniibig natin, mahal natin ang Diyos? Ibig sabihin, siya lang ang ating susundin. Siya lang, sa kanya tayo didepende. Sa kanya tayo hihingi ng tulong. Pupunahin natin siya. Hindi masamang humingi ng tulong sa kapwa. Dahil ginagamit din naman ng Diyos ang iba para tulungan tayo. Pero higit sa lahat, unahin natin ang Panginoon. At siya ang gagawa ng paraan. Siya ang mag-uutos ng isang tao para tayo ay tulungan. Hindi naman ibabagsak sa iyo. Gagamit din siya ng instrumento para ay tayo tulungan. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay bagong nilalang, hindi mo gagawin panakip butas to yung pag-ibig po sa Diyos. Kung hindi tunay na iniibig mo ng Diyos,
Na paggising mo pa lang sa umaga, salamat po Panginoon. Uunahin mo siya sa lahat ng paraan. Pagka ikay aalis, uunahin Panginoon gabay patnubay mo, ay sumakin bago ka lumabas ng pintuan. Sa lahat ng pagkakataon po, uunahin natin ng Diyos. Panginoon, tama po ba ito? Tama po ba yung aking napakinggan? So kaya nga po, hindi lahat. Yung kinote nila, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kanan ng langit. Yun lang sumunod. Panginoon, nang aral po kami, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng mga himala. Ano sabi ng Panginoon, lumayas kayo at hindi ko kayo kilala. Nabanggit ni Sister Tandero kanina. Kaya kinakailan ko pa may bagong buhay tayo mula kay Kristo. Hindi po yung salita ng Panginoon ginagamit natin panakip butas, pantagpi doon sa ating mga pagkukulang. Kailangan pa isabuhay natin ito. Nararapat lang para tayo magtagumpay. Totoo po yun, hindi po lahat. Hindi ko magawa araw-araw, halos tumina ka na rito. Ang pinakamalaga po yung pag-ibig natin sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos, lalo sa unahin natin. Kung mahal mo ang Diyos, uunahin mo siya. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kung mahal mo ang Diyos, hindi ka sasampa sa Diyos-Diyusan. Hindi ba yan tayo commandment? Naawirin yun, yung pag-ibig mo sa Diyos, pinakamahalagang utos. Amen mo? Tuloy natin. Ito naman ang pangalawa. Ito yung pangalawa. Una, yung pag-ibig natin sa Diyos. Huwag umibig tayo. Huwag muna natin ibigin ang ating kapwa. Ibigin mo muna natin ang Diyos. Kaya ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano natin inaibig ang ating kapwa? Katulad ng pag-ibig natin sa sarili. Sinasaktan ba natin ang ating sarili? Pinapakain ba natin ang ating sarili? Tinutulungan ba natin ang ating sarili? Inaalipusta ba natin ang ating sarili? Pinipintasan ba ng ating sarili? Siyempre hindi. Kaya ang sabi, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sumunod. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong katusan ni Moses. Yung kautusan ni Moses yun, sabi, dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. So ibig sabihin, kung tutusin, isa lang ang batas sa New Testament, pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Wala na iba. Kasi kung mahal mo kapwa mo, hindi mo sasaktan eh. Hindi mo i-chismis eh. Hindi mo ipagsasabi. Kung meron siyang ginagawang mali, hindi mo ipagsasabi. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo warningan. Kaya ang sabi ng Panginoon, yung nakita mo nagkakasala, ibig sabihin, warningan mo pagka hindi nakinig. Magsama ka ng isa o dalawa, balikan mo, kausapin mo. Hindi pa rin nakinig, bayaan mo na siya. Ang Diyos gumagamit din naman ng tao. Alam mo, marami sa atin nagamit na ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, pag-ibig. Kaya dun sa Romans 13:10, ang sabi, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Okay? So ulitin natin. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Kaya nga, hindi gumagawa ng tama na kanino man. Hindi tayo gumagawa, hindi tayo gumaganti. Amen. Kaya ka Christ-like eh. Bagong buhay mo, Christ-likeness. Si Kristo lahat, ng pangapil lahat, hanggang sa pinako sa krus, hindi siya gumanti. Anong iginanti ng Panginoon sa Kristo? Kung sa mga nagpako sa Kanya. Ama,
Patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung may gumagawa naman sa ating mali, panalakon na natin dahil hindi niya alam yun eh. Kasi kung alam niya yung pag-ibig sa kapwa, hindi niya gagawin. At kung mahal mo kapwa mo, alam mong gumagawa ng mali, ibig sabihin kailangan may warning yan. Amen? Pagka gumawa ng mali, ibig sabihin, punahin mo. Pag nalaman mo may mali, punahin mo. Gagamitin ka ng Panginoon. Hindi na connect, magsama pa. Magsama ka ng isa, dalawa, o tatlo. Balikan nyo, kausapin nyo. Hindi pa rin na-connect. Bayaan mo na. Hindi rin makikinig yan. Kahit sa isang batalyon ng dalhin dyan. Bayaan na ipaubayan na natin sa Panginoon. Nakukuha natin. Kaya ang pinaka-utos dito, paano mong pahalaga ng Panginoon kung wala kang pag-ibig sa kapwa. Amen? Buti nga sa'yo, ganyan pa eh. Hello? Hindi mo ganun kamarihan ng tao, buti nga sa'yo. Hindi ganun. Panginoon, pakihipo mo ang taong ito. Let your mighty hand be upon him, Lord. Para magbago. Kapangyarihan ng Diyos sa kinakailangan yung mga taong hindi ayaw magbago. Lahat tayo galing sa kamunduhan. Amen? Kaya kailangan pong mabago tayo. At ang makakapagbago sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo. At gagamit siya ng tao. Amen? Kaya lahat kinakailangan alam natin. Ang function ng church, kailangan alam natin. Amen? Saan ba tayo? Okay. Ito po sa John 14:21. Sabi, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. So tingnan nyo, dito makikita natin, sino ba umiibig sa Diyos? At sabi, ang tumatanggap ng mga utos ko. Yung tinatanggap natin yung utos ng Panginoon. At tumutupad sa mga ito. Yan, tinanggap mo. At sabi, sinabuhay mo. Tinupad sa mga utos na siya umiibig sa akin. Hindi lahat tinanggap natin. Kinakailangan ipamuhay natin. Magbago tayo. Amen. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Pagmahal natin ang Diyos, magpapakilala ang Diyos, sino ba siya? Eh marami ang Diyos ko, eh hindi naman niya kilala, sino ba yung Diyos na yun? Amen. Kaya ang turo ni Cristo sa parang Ama namin na nasa langit, Ama namin. Ibig sabihin, kailangan makatawag ka ng Ama. Paano ka makakatawag ng Ama? Kailangan kilala mo siya. Amen. Kaya sabi, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ay siya umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. Kilala ba natin ito sa Ama? Kilala natin si Kristo, Anak. Kilala ba natin ang Banal na Espiritu, sino siya? Iisa ang Diyos. Bakit may Ama, Anak at Espiritu Santo? Kilala ba natin yung tatlo? So yun dapat matutunan natin at yun matutunan tayo mismo mag-aaral sa sarili natin. Pagka ba tayo may mga Bible study, meron tayong devotion, meron napapakinggan, iba yung tayo ang nakatuklas mismo. Amen. Lalo ngayon, ang dami mga false teacher ngayon, mga false prophet ngayon, nagpa-prophecy. Sa araw na yun, ito mangyayari, humanda na yun. Amen. Biblical po yan yung nangyayari ngayon.
yung giyera, mga lindol. Nasa end time po tayo, kaya kailangan magbago na tayo, magkaroon tayo ng naging bagong nilalang na tayo. Kaya nga new life in Christ, may bagong buhay tayo kay Kristo, hindi kung kanino. Amen? Sumunod, meron pa? Tinanong siya ni Judas. Hindi si Judas Iscariote. Dalawa Judas, sino ba yung isa? Judas Tadeus. Hindi si Iscariote. Panginoon, bakit mo sa amin lamang kaya nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot siya, Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Malinaw to. Ang sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Kaya pagka hindi natin tinupad ang salita ng Panginoon, hindi talaga natin mahal ang Diyos. Sino mahal natin? Yung ating sarili. Ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at maradahan sa Kanya. Para nananahan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya sabi, huwag mong sirain ang templo ng banal na Espiritu. Paano nasisira? Yung hindi natin pagsunod, hindi natin pagtupad sa pinag-uutos sa atin. Mas sinusunod natin ang sinabi ng tao. Ang Diyos ang sundin natin. Amen. Ang hindi tumutupad sa mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salita narinig ng Diyos ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsubok sa akin. Amen. Kaya ganoon din ang nangyayari, mga kapatid. Ang inatasan ng Diyos na magsalita, magturo, dapat na ituro niya ay hindi sa kanya galing kung hindi sa Diyos. Kaya mahalaga po tayo nag-aaral. Kaya nga, pagka tayo hindi nag-aaral, ang masisira natin yung sarili nating abilidad, sarili nating unawa. Marami pa kasi hindi na unawaan yung Bible. Pero kung tayo sa Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ang tunay na teacher natin. At ang ituturo sa atin ay katotohanan. Amen. Kaya kita nyo, ang dami-dami religion, di ba? Bakit? Hindi naman lahat na naniniwala sa tunay na paniniwala sa Diyos. Amen po. Hanggang 24 pa yan. Kaya kailangan tuparin natin kung talagang sinasabi natin, mahal natin na Diyos, kilala natin Diyos, tutupad ka. Kasi kilala mo siya Amen? So, sandali na lang po. Hindi na ako kinakapos na din ako. Nanarap tayo sa dyan. Diyan na yan. So, diyan po makikita natin, tumutupad sa utos. Kasi may mga utos na hindi natin alam na sumusuway na pala tayo. Tingnan po natin yung 6.1 ng Matthew. 6.1. Yan yun. Kaya sabi, take heed that ye do not alms before man. So alms, ano ba yung alms? Yung sinasabi rin pagka yung tumutulong tayo, yung limos na ginamit sa Tagalog. Kasi pagka sinabing limos, ang unawa ng iba ay doon sa nagpapalimos na nangihingi, mga pulubi. Sa English kasi alms, ito sa King James sasabi, take heed that ye do not your alms before man. Pagka tayo nagbibigay ng tulong, abuloy, ang mga tawag natin dyan, nasabi, na kailangan hindi na makita ng iba, to be seen of them. Otherwise, is reward your Father which is in heaven. Sandali na po.
pagka tayo tumutulong, iba po kasi sa ano to eh, sa Tagalog eh. Kaya yung Bible ng Tagalog. Tingnan mo ito sa Matthew 6. Para higit natin maintindihan. Ito, Matthew 6:1. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao. Yan, pakitang tao lang. Ginagawa mo ng pantakip. Pakitang tao. At sabi nila, pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Pagka ganyan ang ginawa ninyo, kayong wala kayong matatanong gantimpala buhat sa amang nasa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, tungkulin ang bawat isa sa atin na tumulong sumuporta sa iba at higit sa lahat sa gawain sa Panginoon. Amen ba tayo ron? Ito yung ginamit sa Tagalog eh, mas malinaw dito eh. Yung alms, ibig sabihin, yung tulong, yung tungkulin natin sa Diyos to, yung tumulong sumuporta. Pagka sinabing alms, yung hindi lang sa pulubi ito, yung tungkulin natin to sa ating kapwa at sa tungkulin natin sa gawain ng Panginoon na suportahan natin. Amen? Nakukuha ba natin? Tungkulin natin yun, sumuporta. Pag sa pangangailangan ng iba. Pagka alam natin nangangailangan yung kapatid, tulungan natin. Pero huwag na natin ipamalita. Yun ang aral sa atin ni Kristo. Nakita mo, walang makain. Pananalangin kita. Hindi sapat yung panalangin mo, tulungan mo kung kaya mo tulungan. Imbis na gastusin mo sa iyong sarili, mag-fasting ka na lang, ibigay mo na lang. Yun ang ibig sabihin ng talagang fasting. Magtitiis ka alang-alang sa pangangailangan ng iyong kapwa. At kayo din naman sa pangangailangan ng gawain ng Panginoon. Alam mo, nangangailangan ng gawain ng Panginoon, tumulong tayo. Pero huwag natin ibandira. Kasi anong sabi ng Bible? Pagka pinagsabi mo pa yan, ibig sabihin, wala ka nang tatanggapin. Dahil tinanggap mo na yung kapurihan, napuri ka na. Ang galing ng kapatid na yun, sumusuporta. Yun ang tinanggap mo, wala kang tatanggapin sa Panginoon. Kaya sabi, yung ginawa ng iyong kanan, huwag mo na ipalam sa kaliwa. At yung ginagawa mong kabutihan, tulong sa kapwa, tulong sa gawain sa Panginoon, huwag mo na ipagmakaingay. Huwag mo na sabihin kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Hindi ko lang binabasa at nahirapan akong magbasa. Nakukuha natin, gusto ng Panginoon yung ginagawa natin, ikaw at ang Diyos lang nakakaalam at yung nabibigyan ng gantimpala. Kasi pagka pinamalita mo ang galing ni sister, ang gusto mo suporta, ang laki ng ibinigay niya, napuri ka na, wala ka nang tatanggapin sa Panginoon. Hello? So ito hindi ko salita. Nasa Bible yan, pag-aralan yung mabuti. Kaya kung minsan nasisingitan na nga tayo, sinabi sister kanina, akala naglilipot siya sa Panginoon. Pero pala, pantakip mo lang. Ibang terms lang ginamit ni sister kanina. Pero hindi nyo, no, pantakip mo lang, tinatakpan mo lang, yung kakalungan mo, tinatakpan mo na salita ng Panginoon. Pero lalabas yan. Walang lihim na. Hindi na bubunyag. Sino gagawa nun? Ang Panginoon ibubunyag ka. Kaya nga you will know them by their fruit. Anong bunga meron ka? Oh, ang galing mo. Pero yung bunga mo lumalabas sa bibig mo. Yung bunga mo lumalabas sa gawa mo. Yung bunga mo lumalabas sa pakikisama mo sa kapwa mo. Hello? So kaya makaingat tayo mga kapatid.
ang Diyos ay talaga pagkikilos. Okay, ano ba tayo? Doon tayo sa Matthew. Matthew pa din, 5:43 hanggang 48. Narinig din nyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kabuhian mo ang iyong kaaway. Dati ito yon sa lumang pagkatao. Amen? Anong lumang pagkatao natin? Narinig nila sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang kapwa mo, ibigin mo. At kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngayon, hindi. Amen? Kaaway. Sino ba kaaway natin? Amen? Kaya nga sabi nung may nagbiro sabi, kaya nga mahal na mahal ko yung aking biyanan. Bakit? Kasi sabi sa Bible, ibigin mo yung kaaway. Nakuha natin. Okay. Sumunod. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ito naman yung aral ni Kristo sa New Testament. Sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Ibigin ang kaaway, huwag gantihan. At ang sabi, ipanalangin ninyo umuusik sa inyo, ipanalangin natin. Pastor, pinanalangin ko naman eh. Ano panalangin mo? Lord, tunin mo na siya. Amen. Ultimo yung mga umuusik sa akin, maaway sa atin. Sama natin sa panalangin. Ibigin natin. Kanya nga Christ-likeness eh. Di ba? Yung mga kaaway ni Kristo, kinantihan pa niya, hindi. Kaya niyang gantihan niya, isang salita lang niya. Pero hindi. Pag-ibig. Kanya nga ibinigay ng Diyos. Kaya naman, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kanya ibinigay niya si Kristo para sa atin lahat. Para tayo ay mag-ibigan din naman. At doon tayo hinuhubog ng Panginoon para siya ay mapurihan natin, maparangalan natin, maging Christ-likeness na katulad tayo ng kanyang anak, na tayo ay maging anak at ang panganay natin ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama sa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw at sa mabubuti kayo hindi sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Ulitin ko mga kapatid, ang sabi nito, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Kaya nga sabi, kung hindi tayo kaya ibigin natin. At diyan kikilos ang Panginoon, ang Banal na Espiritu. Kaya nga tayo, maging halimbawa tayo, maging ilaw eh. Tayo ang magbibigay ng liwanag. At maging asin. Magkaroon tayo ng panlasa sa ating kapwa. Amen? Kahit anong ginagawa sa atin, huwag na natin pansinin. At kung ang kapatid lamang ninyo, ito, pakinggan natin to. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ay yung binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo kaya ng inyong Ama nasa langit. Be perfect, for your Father in heaven is perfect. Amen. Kaya tayo nga tinuturuan eh. Amen. Ito, punta na tayo sa 1 John 4:16. Nasabi, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos. Alam ba natin yun na iniibig tayo ng Diyos? Alam natin, dalawa lang nakakaalam
Sabi, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Kaya't panatag ang ating kalooban sa araw ng paghukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ay unang umiibig sa atin. Nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid niyang nakikita ay hindi niya kayang maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Totoo ito mga kapatid. Kapatid mo, hindi mo kaya ibigin, inaaway mo ginagantihan mo. Ang sabi, kung yung kapatid mo hindi mo kaya ibigin, paano sasabihin na iniibig mo ang Diyos hindi mo nakikita? Amen. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Bagong tipan, bagong kautusan. Ang sabi, ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang kapatid. Amen? Kaya dapat ang Kristiyano, walang kinasasamahan doon, walang kaaway. Pagka sumaway sa atin, pakinggan natin. Baka talagang gamit ng Panginoon tayo para sawayin. Amen. Ganyan lang. Nadama na tayo sa huli mga kapatid. Sino naniniwala na tayo ay mahal ng Diyos? Kung mahal na ng Diyos, ito mangyayari. Mararamdaman natin ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Kung tayo talagang mahal ng Diyos, anong ginagawa ng Diyos sa atin? Binibless tayo. Pinayayaman tayo. Pinasasagana tayo. Yung mga katunayan, pag-ibig ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, ulitin ko, tayo may naniniwala mga anak tayo ng Diyos? Yes! Amen. Basahin natin ang Hebrew 12, 5 and 6. Nalilimutan na pa ninyo hanawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salita nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Ano ba yung disiplina? Sino ang may seminar kayo, di ba, disciple? Ano ba yung sabihin ng disciple? The word disciple came from the root of discipline. Ano ba yung discipline? Inuhubog ka, kinotweet ka, dinidisiplina ka. Amen? At anong ginagamit ng Panginoon pag-disiplina sa atin? Ang kanyang salita. Amen? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. Tanda natin, ang Diyos ay hindi pabaya. Hindi siya konsentidor. Amen? Hindi konsentidor ng Diyos. Mabait siya doon sa mga sumunod sa Kanya. Pero mabagsik siya doon sa mga sumusuway. Amen? Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya. At pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ano ba pamalo ng Diyos?
Yun din salita niya, di ba? Kaya pagka tayo aral ng Panginoon, nakakarinig tayo ng masakit, pamalo yun, pinapalo tayo, huwag tayo magagalit sa pastor. Dahil na naman si pastor. Namamalo na naman. Ang salita ng Diyos ang ginagamit sa ating pamalo. Kaya kung tayo nasasaktan, pasalamat tayo. Dahil ang salita ng Diyos ay matalas pa sa tabak na magkabilay talim. Pinapalo tayo, tinatabak tayo. Amen. Kaya kung tayo nasasaktan, pasalamatan tayo. Huwag nating pulahin yung nagsisiyat sa atin. Hindi lang naman pastor nagsasabi niya. Kung minsan may nagsasabi sa atin, masakit, gumagamit ng salita ng Panginoon. Ako na naman ang pinatamaan. Hindi ba ganoon? Kung minsan, ako na naman ang pinapatamaan. And lastly, Revelation 3:19. Ito, sabi, sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking mga minamahal. Kaya pagka hindi tayo nakatikim ng palo, hindi ka mahal. Amen? Kaya't maging masigasig ka, pagsisihan mo, ayan. Para hindi tayo mapalo, ang sabi, kaya't maging masigasig ka. Ano ba yung masipag-agasig? Masipag ka, nagbabasa ka, nagme-meditate ka. Hindi ka lang basta nagbabasa, meditate. Anong sabi ng Bible? Meditate day and night. Amen? Yun ang sabi, hindi pa na sinabi read the Bible, hindi. Meditate. Do not let the book of the Lord depart from you. Meditate day and night so that you can do whatever written in it. Then you will be prosperous and successful. Hindi basta pinabasa natin, i-meditate natin. Amen. Kaya sa pagsisihin yung talikuran ng inyong mga kasalanan, maging masikasap tayo, pagsisihan natin. Kapag tayo may taglay ng kasalanan, hindi tayo nagsisi mga kapatid. Kahit na anong basa mo, hindi mo maintindihan. Kahit na anong meditate mo, hindi mo maintindihan. Hindi mo tatapusin yung binabasa mo. Bakit? Nasasaktan ka eh. Hindi mo matanggap. Kaya nga pinigay sa atin ang Bible, pamalo ito ng Panginoon sa atin. Ito ang guide natin. Amen. So yan lang po mga kapatid, kaya ako nagpapasalamat na may tagapag-alaga ngayon na iba kundi si Pastor din. Kaya ulitin ko, ako lamang ang nagtanim ng church na ito. Kaya nga yung sinabi ni Pablo, ako ang nagtanim, iba ang nag-alaga, pero ang Diyos ang nagpa. Ano nalago? Basahin yung Acts 2. Sino ba rin palago? Hindi, ang Diyos ang palago. Nagpapadala ang Diyos sa mga kaluluwa. Paghanapin na ng Panginoon na yung pag-ibig niya, kaya siya umiiral, natutupad sa isang iglesia, nagpapadala pa siya ng maraming kaluluwa. Ang sikreto mga kapatid, sa isang iglesia para lumago, numerically, spiritually, ay walang iba kung hindi yung unity. Pagkakaisa. Pagkaisa po tayo. Iisa tayo. We are one in the band of love. Amen? So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita na